Interagency coordination ng dalawang ahensya upang mabawasan ang panganib ng bird strikes. Ating pag-uusapan kasama sina Attorney Joselito Gonzalez, Assistant General Manager for Technical Infrastructure and Construction Management ng Philippine Reclamation Authority, at si Ginoong Eric Apolonio, ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Sir Eric, Attorney Joey, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Yusek. Magandang tanghali po sa mga tagapanood. Magandang tanghali. Good afternoon po. Unahin na natin si Tokayo, Attorney Joey. Yes, So, sir. para po maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ba yung bird strike na tinatawag at gaano po ito kapanganib sa ating mga eroplano sa mga paliparan? Opo. Ang bird strike po ay isang phenomenon o pangyayari na kapag ang isang hayop na lumilipad, kadalasan ibon, or po pwede rin po kasi yan ng mga paniki, ay bumangga sa isang sasakyan na panghimpapawid, kadalasan naman ay eroplano, or pwede rin po yan sa ating mga helicopter. Or even ngayon po na nauuso yung mga drones, yan po ang tinatawag na bird strike. The moment na bumangga po ang isang hayop na lumilipad sa isang sasakyang panghimpapawid at maging sanhi ng damage sa sasakyan na lumilipad, may tuturing po natin yun na bird strike. Ngayon, in terms po sa panganib na dulot nito, titingnan lang po natin yung mga naging insidente ng mga nagdaang taon. I believe ang pinaka-recent po natin ay yung naging trahedya sa South Korea noong Disyembre, na ang lumalabas po sa investigasyon ay isa sa mga maaaring naging dahilan ay bird strike doon po sa eroplanong lumapag doon sa paliparan sa May Jeju. Okay. So, Attorney Joey, bakit po madalas na mataas ang panganib ng bird strike sa mga paliparang malapit sa coastal areas or sa mga lugar na may reclamation projects? Opo. Kaya po yan mataas ang panganib kasi alam naman po natin pag ang isang area ay tinatawag na coastal or sa may tabing dagat, yan po yung tinatawag na attractant or nakakaakit ng mga ibon dahil marami pong makakain sila dyan. Minsan, kahit po ang tubig dagat ay iniinom din ng mga ibon. So, yun po ang pangunahing dahilan, yung pagiging source po nung coastal area or reclaimed area ng kanilang makakain. Pangalawang ano na lang po dyan, dahilan ay yung mga tinatawag nating migratory birds na dumadayo po dito sa atin kasi po ang Pilipinas ay na-identify na along the path nung migration path nung mga migratory na ibon. So, kapag po panahon ng kanilang migration ay ginagamit din po nilang silungan yung ibang mga lugar, lalong-lalo na po kung ang isang reclaimed area ay puno ng mga puno or mga mangroves. Yan po ay ginagamit din na pansamantalang tirahan or silungan ng mga migratory na ibon. Attorney, ano po yung technical at environmental safeguards na isinasagawa po ng PRA bago po pahintulutang magpatuloy ang isang reclamation project, lalo't kung malapit ito sa isang airport? Apo. Sa amin po sa PRA, unang-una bago po namin ibigay ang notice to proceed, kailangan po meron ng environmental compliance certificate, area clearance na tinatawag. Pareho po ito manggagaling sa DANR. Sa pagbuo po ng ECC, dyan na po lalabas sa mga pag-aaral na gagawin kung ang isang lugar ng reklamasyon ba ay nasa tinatawag na migration path or flight path ng ibon at the same time flight path ng eroplano. So lalabas po yan doon sa tinatawag na EIS or Environmental Impact Statement. At doon na po gagawa niya ng tinatawag na mga mitigating measures or mga paraan para mabawasan or di kaya ay talagang tuluyang mawala yung panganib ng bird strike dahil po sa magiging presensya ng reclamation project doon sa area na
di kalayuan sa isang airport. Attorney Joey, no, total nabanggit nyo na rin. Paano naman po makakatulang ang scientific planning at yung environmental impact assessment ng PRA para mabawasan ang posibilidad ng bird strike incidents? Yun po. So kung identified na po sa mga pag-aaral during the EIA process na mataas po ang risk ng bird strike because ang lugar kung saan ilalagay ang isang reclamation project ay along the migration path ng mga ibon, and at the same time ay nasa flight path din po ng mga eroplano sa katabing airport. Then bago po yan bigyan ng PRA ng notice to proceed, kailangan pong kausapin ang mga proponent para pag-aralan kung paano po mamimitigate or mamiminimize talaga yung panganib. So, maaring may mga ibang istruktura or may mga ibang facilities na ilipat ng lugar nang sa gayon ay mawala po yung panganib or yung risk na tinatawag. Because lumabas po dun sa pag-aaral na daanan ng ibon at the same time, daanan din ng mga eroplano. Sa ngayon po ba, attorney, meron po ba tayong masasabing best practices ng PRA para mabawasan po o mapigilan itong mga bird strike? Opo. Tulad po ng nabanggit ko kanina, bago po kami magbigay ng notice to proceed sa isang reclamation project, kinakailangan po talaga na ang ECC at ang area clearance ay mai-submit po sa amin galing sa DENR. Tinitingnan din po ng PRA yung mga master plan ng proponents or ng isang reclamation project dahil dyan po natin makikita kung sa kanilang master planning meron bang potential na maging bird attractant or mga pasilidad na maaring makatawag ng atensyon ng mga ibon, and at the same time nagkataon na yung reclamation project na yon ay proximate or malapit sa isang paliparan. So, Attorney Joey, sa usapin naman ho ng inter-agency coordination, paano po nagtutulungan yung kayo ho at ang CAAP para matiyak ang reclamation activities ay hindi makaka-apekto doon sa mga aviation safety natin? Apo, matagal na panahon na po kaming nakikipag-ugnayan sa CAAP. In fact, kami po sa PRA ay nangangalap din, regular na nangangalap ng data or information or statistics sa mga insidente po ng bird strikes, lalong-lalo na po dito sa atin sa May Naiya, dahil alam naman po natin na yun pong tinatawag nating Las Piñas Parañaque Wetland Park na around 2 to 3 kilometers lang po ang pagitan sa pinakadulo ng ating runway 06 sa Naiya, ay maari pong maituring na pwedeng panggalingan ng ibang mga ibon na nakikita po ngayon sa Naiya. So, yun pong datos na nakukuha namin sa CAAP ay napakahalaga para po makagawa rin kami sa PRA ng sarili naming pag-aaral or mga hakbang para makatulong sa pag-minimize ng maaring maging risk ng bird strike dito po sa atin sa May Naiya. Ayan. Thank you, Attorney Joey. Dumako naman tayo sa CAAP, no? Sir Eric Apolonio, na kasama natin sa Zoom ngayon. Sir, sa kasalukuyang datos po ng CAAP, gaano po kalala ang problema ng bird strike sa ating mga paliparan? At kung meron po kayong datos, sir, can you share them with us? Lalo na po yung mga insidente this year. Well, yun pong figures natin as from September 2024, no? Against September 2025, bumaba po ito ng about 9.7%. So at least na-mitigate itong issues na nangyayari ngayon. Out of CAAP 87 airports, 42 CAAP operated, commercially operating airports yung sa atin dyan at 4 yung privatized. Sa ngayon po, yung ina-address natin talaga yung bird strike dahil mga 20 years ago, hindi naman ganitong kalaki yung issue, no? Ang isang factor lang dyan siguro, isa yung climate change. Una-una. Ikalawa, yung tinatawag na konti lang naman flights 20 years ago. Sa ngayon po, marami na tayong airports, marami na tayong mga aeroplano. Kaya talagang medyo dumadami yung insidente ng bird strike sa mga paliparan.
Sir Eric, ano po ba yung mga karaniwang dahilan bakit naaakit yung mga ibon sa paligid ng mga paliparan natin? May assessment or pag-aaral na po ba ang CAAP sa ganitong sitwasyon? Normally ho kasi karamihan, lalo may mga ka-up airports malapit ho sa seashore, ano? Siyempre may mga tubig, ah, kaya ho isang factor yan. Tsaka yung pinagkukunan ng pagkain ng ating mga migratory birds, isa hong factor. Kaya tuloy-tuloy po naman po yung aming pagbabantay para at least mabawasan yung sinasabing kondisyon dyan sa mga paliparan. Sir Eric, ano po yung halimbawa po na ginagawa ng CAAP para po maiwasan o mabawasan nga itong mga bird strike incident na ito? Meron ho kaming wildlife hazard program, ano? Sa tulong ating mga kasama rito sa industriya. At yan po yung talagang binibigyan ng aksyon ngayon. Unang-una, nag-hire tayo ng mga experts sa partnership with other government agencies para ma-address itong issue. Sir Eric, sa atin lang may particular bang paliparan sa bansa na itinuturing yung high risk pagdating sa bird strike? At kung meron man, ano po yung ginagawa natin para mapangalagaan yung kaligtasan ng mga flight operations natin? Ang high risk ho sa mga areas natin, itong Iloilo, Davao at Puerto Princesa kasi unang-una malapit yan sa dagat, ano. Kaya we expect at siyempre yung mga migratory bird yan talaga dumadaan may certain dates or months na talagang pumupunta sila dyan. Kaya ang ginagawa po ng CAAP is may mga equipment naman kami para maitaboyan ko sakali. For every flight may ginagawa ho yung procedure para maitaboy itong mga nasabing mga ibon. Bukod po, Sir Eric, sa PRA, kamusta po o paano po yung ginagawa niyong koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan, sa DENR, para po ma-manage yung wildlife hazards malapit po dun sa mga airport? Well, yung mga coordination po sa LGUs, gumagawa sila ng mga hakbang, lalo na mga pataso para mapigil itong mga ganitong sistema nangyayari ngayon. Una-una, yung mga nagpapalipad ng mga pigeon, isa yan sa issue. Hindi lang naman yung mga migratory birds ang issue. Yung po nagpapalipad ng drone, napakadelikado po niya, malapit yan sa 30 nautical miles around the aerodrome. Plus yun pong tinatawag nating ito pong mga itong mga eroplano, yung kanilang slotting, yung pagbaba, naka-schedule, kaya dapat makita talaga at mapag-aralan kung paano, dahil sa data, meron ng oras o araw na lumilipad yan talaga dyan sa mga airports na yan. Okay. So, Sir Eric, ano naman po yung mga hakbang na ginagawa ng CAAP para po mapalakas yung awareness natin sa publiko, lalo na sa mga komunidad na malapit sa airport, tungkol sa epekto ng bird strike at kung paano sila makakatulong sa pagpigil nito? Well, yun nga, coordination sa LGUs at nagpapaskil kami malapit sa airports at inire-remind yung mga tao doon sa localities at sa mga barangay level also. Dahil isa pa ho nagiging issue dyan yung pagpapalipad ng saranggola, no? Napakalaking issue rin yan at talagang binabawalan ng ating mga LGUs yan. Itong susunod na tanong para po sa CAAP pati sa PRA, siguro mauna na muna si Sir Eric. Paano po nakakatulong ang pagtutulungan po ng CAAP at PRA sa pagbuo ng mas proactive at science-based approach sa bird strike prevention? Siguro, go ahead, Sir Eric po. May partnership po ang PRA at saka CAAP. Yung mga data is no-supply namin sa kanila para at least ma-assess nila dahil sila yung mga experts dyan, at ma-advise kami kung ano yung procedure na dapat gawin. Attorney Joey? Kami naman po sa PRA, nabanggit po ni Sir Eric na yung datos na nabibigay sa amin. Magagamit po namin yan at as a proactive measure ay maaari po namin explore katulad po yung naging halimbawa sa Basa Air Base sa Pampanga.
na kinomisyon nila ang UP Los Baños experts to conduct yung tinatawag po na avifauna survey. At doon po na-establish talaga kung ano-ano yung mga species ng ibon doon sa lugar, gaano karami, gaano kalaki, ano ang kanilang flight patterns. At base po doon sa pag-aaral na yon, na-establish ang degree ng panganib ng bird strike doon sa Basa Air Base. So, sa ganang amin po sa PRA, when it comes to the Las Piñas Parañaque Wetland Park, it's an opportune time po sa tulong po ng CAAP na i-explore din namin po yung ganitong klaseng pag-aaral at maaari po kaming lumapit din sa perhaps sa UP or sa iba pong mga avian experts, including aviation experts din po. Maghahanap tayo ng mga experts sa birds. Yeah. Sa inyong pananaw, ano ho pang agarang hakbang na dapat gawin ngayon ng PRA at CAAP upang makatiyak ang kaligtasan ng ating paliparan sa gitna ng lumalaking urban at coastal development? Unahin ko naman si Attorney Joey. Kami po sa PRA, pagdating po kasi sa Las Piñas Parañaque Wetland Park, since identified po yan as under, a portion of that ay under po sa jurisdiction ng PRA, regular po kaming nagko-conduct dyan ng coastal cleanup at sinisigurado po namin na yun pong mga tinatawag na bird attractants ay mawala po doon sa area nang sa gayon ay hindi po dumami ang populasyon ng mga ibon dyan sa lugar na maaari din pong tumawid ng NAIA because nga po around 2 to 3 kilometers lang po ang layo niyan sa dulo ng ating runway 06. Thank you. Si Sir Eric naman po. Yes, sa mga CAAP Air Force po, tuloy-tuloy po yung ayos natin, especially itong grass cutting activities. Dahil pag mahaba yung damo, talagang nandiyan yung mga ibon. At pag lalo-lalo na po itong mga puno, no? Nagtitrim down ho kami ng puno sa mga approach dyan sa runway. Dahil yan po ay talagang pinapunga nakalagay yung mga ibon dyan sa mga puno na yan. Kaya pag na-attack sila at may ingay na dumating yung aeroplano, biglang lumilipad dyan at delikado doon sa approaching aircraft. Siguro bilang panghuli na lamang po, ano po yung pwedeng asahan ng ating mga kababayan mula sa CAAP at sa PRA sa mga susunod na buwan in terms of yung collaboration at interagency coordination na ito para mas maiwasan pa po natin yung bird strike incident? Siguro Sir Eric muna po. Tuloy-tuloy po ang ating pakikipagtulungan sa PRA, sa DNR, para ma-address itong issue na ito. Unang-una po, talagang napakadelikado na matamaan ang engine ng isang aircraft. Unang-una, napakamahal po kung sakali man. Ang cost ng isang engine is about $12 million. Kung re-repairin yan, siguro at least mga $15,000 ang isa. Ang epekto po niyan, nahihinto yung flight doon sa airport, nagkakaroon ho tayo ng delays. Economically, humihinto rin dahil walang kinikita yung mga airports natin at saka mga airlines. Kaya dapat talaga tuloy-tuloy yung ating research at development para maayos at ma-address itong issue ng bird strike. Attorney Joey? Sa amin naman po sa PRA, tuloy-tuloy rin po ang aming pakipag-ugnayan sa CAAP at sa iba po pong ahensya ng ating pamahalaan. At sa mga immediate na dadating na araw po or buwan ay titingnan po namin yung possibility na magkaroon po ng interagency na komite para mapag-aralan kung dapat ba pong kumonsulta sa mga eksperto sa ibon at sa aviation upang once and for all ma-establish na po talaga yung degree ng threat or ng risk or panganib sa NAIA as it pertains po sa ating katabing critical habitat or bird sanctuary. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Joselito Gonzales, Assistant General Manager for Technical Infrastructure and Construction Management ng Philippine Reclamation Authority, at kay Ginoong Eric Apolonio, ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Maraming salamat po. Thank you po. Salamat.
Maraming salamat po. Magandang hapon.